Mahigit 100 milyong piso ang inaasahang minimum na malilikom ng Bureau of Customs sa pagpapasubasta sa 7 luxury vehicles na kinumpiska mula sa mga diskaya. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, sinusubasta nga sa mga oras na ito yung 7 na mga luxury vehicles na mag-asawang diskaya dito sa Bureau of Customs. At kung makita nyo sa aking kanan, Connie, ang ganda, di ba? Rolls-Royce yan. Yan yung pinakamahal doon sa 7, 45 million pesos. Yan yung pinapasubasta ngayong araw. At ang tinataya ng Bureau of Customs nga na magkakalikom ang gobyerno ng minimum na 103 million pesos mula doon sa mga 7 mga sasakyan na mga diskaya. Ipinakita pa ni DPWH Secretary Vince Dizon. Alam mo yung pinagmamalaki ng mga diskaya na payong doon sa loob ng Rolls-Royce. Bukod kay Dizon ay dinaluhan rin ang pagsubasta na ito ni bagong talagang Department of Finance Secretary Frederick Go, Independent Commission for Infrastructure Chairman Justice Andres Reyes Jr., Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Ayon kay Justice Reyes, ito raw ay bahagi ng pagbabalik ng pera ng taong bayan. Ayon naman kay Commissioner Nepomuceno, ay iririmit agad sa Bureau of Treasury ang malilikom na pera. Narito ang magkakasunod na pahayag ni Justice Reyes, Secretary Dizon at Commissioner Nepomuceno. We are here today to restore what rightfully belongs to our countrymen. Pera natin yan, yung pinambigid dyan. Pera natin lahat eh. Yung payong na yun, ewan ko kung yung payong pa lang, ilang milyon na yun. Pera natin yan eh. So may kasamang galit, pero at the same time may kasama ding tuwa eh. Na finally, mababawi na natin lahat to. At makakakuha na tayo ng hustisya. Pag nanalo sa auction, magbabayad ka kagad eh. Magagamit niyan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Connie, sa paunang resulta nung auction ay 3 na yung nag-failed na bidding. Kasama na, unfortunately, yung Rolls-Royce. Pero itong nasa kaliwa ko naman, itong Mercedes-Benz na pula, ay 7 million lang yung starting bid niyan. Pero ang nanalong bid ay 15 million, so almost double. Karamihan dun sa mga nag-bid ay mga kumpanya, pero may isang individual. At ayon naman sa Bureau of Customs, mamaya ay pwede namang ilantad kung sino-sino yung mga ito kasi nagpirma sila ng waiver na pwedeng ibigay yung kanilang mga pangalan sa kanilang ginagawang bidding na ito, Connie. Okay, matanong ko lang, Joseph, bakit nag-fail ka mo yung parang bidding doon sa Rolls-Royce? We don't know if, yet, no, kasi medyo mahal din naman, 45 million yung Rolls-Royce. So, pero mamaya kasi pagkatapos ng bidding, nasa vehicle number 5 na tayo, 5 of 7. So pagkatapos naman ng bidding, magkakaroon ng press conference ang tagapagsalita ng BOC na si Attorney Chris Bendijo at itatanong natin kung bakit hindi nakuha or walang nakapag-bid. Pero may nag-register para dito. So we'll have to clarify kung bakit ano nangyari kanina, Connie. Oo, at yung vetting process para, syempre, bago magkaroon ng mga bidders, kailangan sigurado na talagang malinis din, no, yung mga negosyo o kakayanan din ito mga ito. Correct. May vetting process kasi bago itong araw na to ay nagkaroon ng registration yung mga gustong magpabid dito. Doon naman sa mga nagsasabi na baka mamaya umikot lang itong sasakyan na to at yung mga involved pa rin yung mga makabili. Ang sabi naman nitong si Secretary Dizon ay halimbawa kung pangamba natin ay mabili ulit naman to ng mga diskaya, they cannot do that kasi naka-frozen yung kanilang mga assets at hindi pwedeng gamitin yung pera na yun para ipambili ng kahit na ano, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, Joseph Moro.